Ang sabi sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay na mabuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Tayo lahat ng mga kapatid ay naganasa na lumago ang ating buhay spiritual. Amen? Walang taong hindi na born again na hindi lumago ang buhay spiritual. Ngayon, ang tanong, paano nalago ang ating buhay spiritual? Ang sabi dyan, ang dapat natin kumain ka ng pagkain pag-spiritual upang kayo lumago sa pananampalataya. Kailangan natin mga kapatid na tayo lumago sa pananampalataya. Sapagkat ang ating pananampalataya ay sa pinakapatibay na sandigan sa buhay na ito na ating kinatatayuan. Siguro, hindi na balik sa inyo mga nangyayari sa ating bansa. Amen? Kabila-kabilarati. Ang bilihin lalo nagmamahal. Kaya ang katao mga kapatid, stress na sa bundok ito. Kaya lang yung meron mga bigay na magsubok. Isa lang na panalangin dumating nawa ang Panginoon. Tama naman yun, amen? Sapagkat pag dumating ang Panginoon, tapos na ating paghihirap. Pero ang tanong, habang tayo nandito, anong kailangan mo gawin upang maging matibay ka sa pananampalataya? Sapagkat kinakailangan natin mga kapatid na lumago tayo sa pananampalataya. Amen? Okay. Ano ba ang pagkain pag-spiritual upang lumago tayo sa pananampalataya? Ano ang pagkain pag-spiritual upang lumago tayo sa pananampalataya? Nasa gano'n, makapagpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Una, kumain ka o magbasa ng salita ng Diyos. Matthew 4:4, pakibasa. Boy. Matthew 4:4. Datapwat siya'y sumagot. Sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita lumalabas sa bibig ng Diyos. Malinaw na malinaw ang talata niya. Kapag ikaw ay na-born again, meron kang dalawang pangangailangan. Ano yung pangangailangan mo? Salita ng Diyos bilang yung pagkain ng spiritual at pagkain physical. Ilang beses ako makakain sa naman isang araw? 3, minsan 4 pa. Almusal, tanghalian, hapunan, na minsan may merienda pa. Amen? Bakit ako makain? Para lumakas ang ibang katawan. Hindi ka pwede mabuhay sa mundo ito sa physical na kalakasan kung hindi ka kakain ng pagkain pa physical. Amen? Ngayon, ang nakakaligtaan ng mga Kristiyano kung minsan nakakalungkot, ang pagkain pag-spiritual ay kanilang nakaliligtaan. Ano ba pagkain pag-spiritual? Ang sabi niyan, hindi lang sa tinapay na mabuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Mahalaga sa isang Kristiyano, tayo ay laging nagbabasa ng Biblia. Sapagkat ang Biblia ay puno ng pangako na sa ating makakamit sa Panginoon. Amen? Pero mga kapatid, nakalulungkot na ang sabi mo nga kanina, kinaliligtaan, hindi ginagawa, kinatatabaran, hindi malaman kung ano dahilan. Hindi dapat magkagawa mga kapatid. Hindi ka nalago sa buhay spiritual. Tanda mo yan. Ikaw ka na sa lumago sa buhay spiritual at hindi ka nagbasa sa salita ng Diyos. Hindi ka nalago. Amen? Oo, minsan, mula na ako naging pastor, hindi, parang libo na yata. O bulan, daan na yun. Laging sasabi sa pastor, may request ako. Ano request mo ako? Ibig ko lumago sa buhay spiritual. Lahat tayo mga kapatid, ay kinasa niya, amen? Pero ito na, ba't hindi natin magawa? Ba't kinakatamaran mo? Ba't kinakaligtaan mo? Ba't ayaw mong gawin? Ano dahilan? Amen? Kaya nga sabi ko ni Pablo, yung mga bagay na gusto kong gawin na mabuti, hindi ko magawa. At kung ano yung mabuti na dapat gawin, siya kung ginagawa. Kaya mga kapatid,
China at sa gusto, hindi ka pwedeng hindi kumain ng pagkain pang-espiritual. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi ka lalago, tandaan mo yan. Kakalitaan mo, Biblia sa mundo. Kung di mo mapasahin ang salita ng Diyos, hindi ka lalago, kapatid. Amen? At ang sabi ng Biblia, ang pagbabasa ng Biblia ay magkasama pagbulay-bulay. Hoy! Tutulog? Hindi yan. Mali. Mali pa rin. Mali pa yan. Ayan. Ang pagbabasa ng Biblia ay kailangan mayroong pagbulay-bulay. Sapagkat kapag ikaw ay nagbasa ng Biblia at hindi mo pinagbulayan, para ka lang nagbasa ng isang history book. Amen? Ang salita ng Diyos ay ninanamnam, nilalasap. Para ito yung maunawaan, may kasama kang pagbulay-bulay. Ano sabi ni Diyos sa 1:8? Junior, pakibasa. Diyos sa 1:8. Kung sinasabi ni Diyos sa 1:8, huwag mo kalit-kalit na ang masahin ng aklat na pastusan. Pagulay-bulayan mo yun, araw at gabi. Upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. Ano sabi? Huwag mong kaligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Huwag mong kalilimutan. Amen. Kung paano ka nakakaroon ng gutom kapag ikaw ay hindi kumakain, dapat nararamdaman mo rin, mga kapatid, ang pagkanasa ng iyong puso na ikaw ay magbasa ng salita ng Diyos. Amen. Ang sabi ng Biblia, huwag mong kaligtaan. Ibig sabihin, magbigay ka ng panahon. Magbigay ka ng oras para magbasa ng salita ng Diyos. Amen? At ang sabi ng Biblia, iyong pagbulay-bulayan. Amen? Ako nung araw kasi mga kapatid, wala naman cellphone. Ngayon, ang sistema ng panliligaw nung araw, love letter. Kapag may love letter ka natanggap sa iyong boyfriend o girlfriend na maganda ang balita, lagi mo binabasa yan. Amen? Bakit mo lagi binabasa? Kasi pag binabasa mo, nasisiyang ka. At hindi mo na binabasa, pinagbubulay-bulay mo ba ang love letter na ibigay siya ng boyfriend mo o ng girlfriend mo? Higit sa lahat, mga kapatid, ganun kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay natin. Ang salita ng Diyos ay hindi mo na binabasa. Kapag binabasa kayo sa talata o dalawang talata, pagbulay-bulayan mo sa mga ang Diyos, meron ibibigay na revelation sa'yo para sa mensahe na yan. Amen? Kapag hindi mo pinagbulay-bulayan, hindi mo maabot, hindi mo maliliwanagan kung ano ang mensahe ng Panginoon sa talata niya. Kaya Biblia, mga kapatid, hindi mo lang ito binabasa. Ito yung pinagbulay-bulay mo ito. Niyanan na mo, kabutihan ng Panginoon sa mga Biblia. Kapag ito binasa mo, nagtuturo ito mga bagay na hindi mo dapat gawin. At nagtuturo ito ang dapat mong gawin. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, mahalaga sa tao, hindi ka lamang nagbabasa, kundi ito yung pinagbulay-bulayan. Ginagawa pa natin yan. Dapat gawin natin yan. Kasi kung hindi mo gagawin yan, hindi ka lalago sa pananampalataya. Kung nagkanasa ka lumago sa pananampalataya, yan ang dapat mong gawin. Amen? At kung hindi mo gagawin yan, kumbaga sa estudyante, 75 ka, 72. Hindi ka lalago, mga kapatid. Kung hindi ka magbasa ng Biblia, hindi ka magbulay-bulay. Tandaan natin yan. Kaya mga kapatid, paglaan ka ng panahon sa magbasa at paglaan ka ng panahon sa magbulay-bulay. Kasi mga katao kasi kaya hindi ba magbulay-bulay? Kapag nagbasa, kailangan matapos ko lang ito. Marami ba akong gagawin? May pupuntahan pa pala ako, mag-SM pa ako. Amen? Kailangan punta ko sa kaibigan ko. Mag-usap kami, kailangan meron akong magpag-usap pa may mga issue. Nagkamadali tayo. Hindi tayo nagbibigay ng panahon. Amen?
Ang Diyos mga kapatid, kung hindi siya nagbigay ng panahon sa atin, hindi mo makakamit ang kaligtasan. At lagi ko inuulit naman, hindi ka namin mabubuhay sa tinapay. Hindi mo naman tiniraman. Amen? Kapag may nakita kang bago, gusto mo meron ka. Pag may nakita kang pagkain na hindi mo makain, gusto mo makain ko yan, naganasa ka. Amen? Hindi ba sa magnasa ng mga bagay na material? Pero tanda mo, kung umiikot ang buhay mo, hindi ka na nagawa sa buhay spiritual. At ang malungkot mo niya mga kapatid, hindi ka magiging masaya. Amen? Kasi kahit anong yaman mo, kahit anong laki ng bahay mo, kahit anong ganda ng bahay mo, kahit anong ilan mo, kung hindi ka mabubuo, kung basa ka buhay spiritual mo, walang kabuluhan ng lahat ng hindi ka magiging masaya. Sapagkat ako naniniwala mga kapatid, ang mga bagay na material, kaya ka naging masaya dyan. Ang Diyos ang naging ng kasiyahan sa iyo. Amen? Kaya lahat ng iglesia, kaya sabi ng Panginoon, mapasaya na po sa libutan. Kung mapapahamak naman ng iyong buhay, wala rin kabuluhan. Amen? Kaya mga kapatid, magnasa ka sa mga bagay ng buhay spiritual, sapagkat higit na kailangan mo to para mabuhay na mapayapa, malalakas at matatak sa mundong ito. Amen? Kapag hindi mo ginawa yan, baksa ka. Hindi ka magkatagumpay ano man ang sitwasyon sa mundo ito. Kaya mga kapatid, pag bulay-bulahin mo ang salita ng Diyos, hindi binabasa mo naman. Maglalagay ka ng kung ano yung bawa na bakit oras mo, 10 ng gabi. Pwede gawin mo, magbulay-bulay ka kahit halating oras. Amen? At ako naniniwala mga kapatid, kapag tayo nagbulay-bulay, kikilos ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga puso at isipan. Amen? Yung mga bagay na hindi mo magawa, magagawa mo. Amen? Kasi tutulungan ka ng Panginoon. Parang lahat ng yan ay iyong magawa sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Amen? At ang pangatlo, itanim mo mabuti ang salita ng Diyos sa iyong puso. In James Berger, ako ay pangabasa po. Colossus 3:16. Mananahan nawang sagana sa inyong salita ng Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y magkakaturuan at mangangapalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsisiawit kayong may biyaya sa inyong puso. Amen. Amen. Pakibasa mo sa mabuti balita. Mabuti balita ba yan? King James. Si pakibasa ko lang. Colossians 3:16. Ito po sinasabi, ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Amen. Ang sabi niyan, itanim natin mabuti sa ating mga isip at puso ang salita ng Diyos. Kung hindi mo itanahin, hindi maghuhugat. Hello? Kung hindi mo itatanim, hindi magbubunga. Kaya kailangan mga kapatid, ang salita ng Diyos, yung nabasa mo, itanim mo mabuti sa puso mo. Kasi ako may karanasan mga kapatid. Kapag ikaw ay mag-witness na may dala kang Biblia, ilan siya mga tao? Totoo eh, naranasan ko yan kapag ikaw nag-witness, may dala kang Bible, ang tao ilagagad sa iyo. Kasi natatakot sila na mahayag ang kamalian at ang kanilang mga kasalanan. At ayaw nila ng Biblia. Amen? Kaya mahalaga sa tao mga kapatid, ang meron kang almatalata. Kaya ako mga kapatid, experience ko to. Kapag ako nag-witness, hindi ako may sarili ng Biblia. Maraliban ako Bible study. Pero ako nag-witness, minsan, wala akong dalang Biblia. Ano ang aking sinasabi? Yung mga salita ng Diyos na nakatanim sa puso ko.
Amen? At sa ganun paraan, ang tao hindi ka nalayuan. Hindi ko kasi sabi na huwag kayo ng Biblia. May pagkakataon naman na kailangan mo ng Biblia kung binibitisan mo. Pero may pagkakataon na dapat wala kang ng Biblia. Tsaka ito, may dala kang Biblia, iba dating mo sa tao eh. Para dating mo napakapanan mo. Siya na napakamakasalanan. Naintindihan niyo kapatid. Kaya pag ikaw may mag-witness, may pagkakataon na huwag ka magdala Biblia. Ano sasabihin mo? Yung mga talata na ibigay siya ng Lord. Marami naman tayo na talata. Amen? Maliban lang kung hindi ka nagabasa ng Biblia. Pero ikaw nagabasa ng Biblia, maraming talata nakatanong sa puso ko yan. Hello? Amen. Kaya mga kapatid, basahin mo, pagbulay-bulayan mo, at itanin mo sa puso mo ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Pangalawang punto, pangalawang pagkain. Kailangan iyong ipahayag ang salita ng Diyos. Tapos na kumain, kailangan ipahayag mo ang salita ng Diyos. Amen? Yan ang pagkain pag-espiritu. Kailangan iyan mo ang salita ng Diyos. Amen? Ano sabi sa John 4:31 at saka 34? 31 hanggang 34. Pakibasa po tonto. John 4:31 to 34, po sinasabi, samantala, pagkailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Rabay, kumain na kayo. Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkain hindi nyo nalalaman. Kaya nagtanong-tanongan ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang tuparin ng kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagawa niya sa akin. Amen. Ang bakla niya ganito mga kapatid. Ang Panginoon may nakita babae sa Maritana. Ngayon, kinausap ng babae sa Maritana at nagkaroon rin ng usapan at hinihiyag ni Kristo ang salita ng Diyos. Samantalang kayo mga alagad, umalis. Nagkaroon ng pagkain. Ngayon, bumalik yung mga alagad dahil bumuli ng pagkain. Nakita ng mga alagad na nag-uusap si Jesus at saka sa Maritana. Ngayon, inalok ng mga alagad. Inalok ng mga alagad na pagkain si Jesus. Sabi ni Jesus, kumain na ako. Nag-isipin yung mga alagad, saan ko ba na pagkain? Baka pinagkait sa kanya. Ngayon, sabi ni Jesus, ang pagkain ko ay sundin at ganapin kung ano ang pinabagawa sa akin ng Diyos. Ano pinabagawa siya ng Panginoon? Nagtinabor na din. Iyong ipahayag ang salita ng Diyos na yung nabasa at narinig. Amen? Yan ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Kaya mga kapatid, kung hindi mo ihayag ang salita ng Diyos, hindi ka rin lalago. Basta nabasa mo lang. Ano sabi ni Jeremias, nalimutan ko ang talata? Hindi ko may natago ang salita ng Diyos sa puso ko. Bakit? Para itong apoy na nagliliya sa aking kalooban. At alam may natago ba ng apoy? At alam ko sa'yo, may natago ba ng apoy? Wala. Pero ang sabi ni Jeremias, ang salita ng Diyos ay parang apoy na nagliliya sa puso ko. Amen? Na gusto ko ito ipahayag. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nagabasa ng salita ng Diyos, yung pinabulay-bulayan, dapat i-share mo. Hindi ka nalaga mga kapatid kung hindi ka mag-share. Tandaan mo po yung mga kapatid. Hello? Kasi marami Kristiyano at ako na i-share ang salita ng Diyos. Pero at tandaan mo, yan ang kalooban at gusto ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay. Amen? Wala po na po. Ano sabi sa 1:16 ng Roma? Hindi ko kinahiya, kasi basahin natin para maganda. Hindi ko kinahiya ang Ebanghelyo ng Diyos. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Panginoon sa ikaliligtas sa bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo, pangalawa sa mga Griego.
Jero, pakibasa mo. Romans chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Amen. Ang tanong, ikinahiya mo ba ang salita ng Diyos? Hello? Ikinahiya mo ba ang salita ng Diyos? Kapag ikinahiya mo ang salita ng Diyos, mga kapatid, zero ka sa harapan ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, kapag ako'y kinahiya, ikahiya rin kita sa harapan ng amang nasa langit. Hindi dapat kaya ang salita ng Diyos. Amen? Ang sabi nga ni Pablo, ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas sa bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo, pangalawa sa mga Griego. Naintindihan mo natin? Ang tanong, ba't hindi ka makapag-witness? Ba't hindi mo mabahin ang salita ng Diyos? Yan ang tanong. Bakit? Ikinahiya mo ba? Dapat ka mayan nung ikaw ay hindi Kristiyano. Ano pinagagawa mo nung hindi ka Kristiyano? Pero nahihiya ka ba? Nung ikaw ay hindi Kristiyano, nagagawa ko ng kalakuhan? Hindi. Hindi ka nahihiya. Pero nung naborn again ka, nasa'yo ng katotohanan, ba't ikahiya mo sa salita ng Diyos? Hello? Natatanda mo noong araw, nung uuwi, hindi pa mananampalataya. Alam niyo, pagkabataan, inuman, di ba? Paniwala, drugs. Hindi ako nahihiya. Basta ano pa ka sa buhay ko to. Proud pa ako noon. Bakit ako nahihiya? Buhay ka na ko. Kapiro ko bakit? Ano pa kailan niyo sa akin? Amen? Hindi ko kinahiya na ako. May nalang isang case na beer. Nagmariwana kami. Kasi noong araw mga kapatid na mariwana, hindi kinukikipit yan. Nag-drive kami. Hindi ko kinahiya. Bakit? Masaya ako rin eh. Amen? Pero alam ko na born again mga kapatid. Ito maganda niyan. Na-born again ako. Ang Bible ko, ito nagkwento ko sa ito. Ang Bible ko mga kapatid, Old and New Testament, yung makapalag English version. Ngayon, kapag dala ko yun, kinakantyawan ako ng mga tropa ko. Woo! Pasto, lagi kinukutya, pero ganyan, di ba, kukutya ka, nanaborn ka, dati ka nakuha, nagkakawag ka na sumasama sa kanila. Kakantyawan ka. Ngayon, habang kinakantyawan ako, hiya-hiya ako. Nakatanap ako ng hiya kasi pag dumadaan ka sa inuman, kakantyawan ka ng mga demonyo. Ngayon, ang ginawa ko ngayon, para hindi ako kantyawan, meron pocket Bible lang, Gideon. Yung maliit lang pocket Bible. Ang ginadadala ko, nakalagay sa puso ko yun. Ngayon, pag ako dumadaan, hindi ako nakantyawan. Bakit? Wala ko na ng Biblia. Hello, nakuha niyo ba ako? Ngayon, eto ngayon, pagka Bible study, pag sinabi ng pastor namin, buksan mo sa Old Testament, wala akong mabasa. Nakikibasa, gano'n. Pag nakibasa naman, gano'n. Panahon niya ako magbasa. Amen? Subukan niyo, kung magbasa ka ng Biblia, meron mo rin di ba? Panahon niyo ba ako magbasa? Bakit pinag-bigyan mo siya? Ang gusto, di ba? Bakit pareho kayo, di ba? Kaya ako, talaga ako, dahil sabi ko, magdalaki ng Biblia na Old and New Testament. Ngayon, ito ngayon. Eh di, sabi ng pastor, pusan natin ang ating Biblia sa Exodus. Walang Exodus yun. Ngayon, nag-isip-isip ako. Sabi ko, ano pa itong buhay ko ito? Noong araw, hindi ako nahiya kung buwan ng kalakuhan. Ngayon, ako'y born again ako, may dala akong Biblia. Ba't kayo kaya ang salita ng Diyos? Hello? Ang ginawa ko, ang gawa ko, iniwan ko na yung aking pocket Bible at ang dinala ko yung Old and New Testament. Pagkadating ko sa trauma, kinakantyawan ako hanggang sa sumawa at nasanay na wala na rin kantyaw. Amen? Kaya kaso mga kapatid, meron kantyaw, meron pagkukusik. Pero hindi mahalaga aking nasasabihin. Ang mahalaga, ipahayag mo ang salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng Biblia, huwag mo ikahiya.
Bakit kapangyarihan ng Panginoon ito eh? Kapangyarihan nandiyan sa Biblia. Pero, kaya maraming Kristiyano hindi makaranas ng kapangyarihan ng Panginoon. Bakit? Ikinahihiyan nila ang salita ng Diyos. Kaya mga batid, hindi dapat magkaganon. Dapat proud ka na may dala kang Biblia. Amen? Proud ka na sinasabi mo ang salita ng Diyos sa ibang tao. Amen? Palakpakan natin Panginoon. Naiintindihan mo, mensahe? Amen. Ipahayag mo ang salita ng Diyos para ikaw ay lumago. Ang tarabahan mo dapat ipamalita. Dapat mo ipahayag ang salita ng Diyos sapagkat mali ang kanilang pagkaunawa. Marami pong tao, mali ang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Marami tao ang mali pagkaunawa sa Diyos. Amen. Kaya ano sabi ni Pablo sa Romans 10 verse 1 to 4. Pagbasa mo, brother. Kung nasabi, Romans 10 verse 1 to 4. Mga kapatid, ang pinananais ng puso ko at isalangin sa Diyos ay maligtas ang Israel sapagkat saksi ko na sila'y masigasig at na maging kalugdugon sa Diyos. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman dahil hindi ka kinikala ang pamamaraan ng Diyos upang gawin matuwid ang tao at nagsigaw-sigaw tungkuhan sa sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpapasakop sa pamamaraan ng sinagta ng Diyos o sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang itutuloy ng matuwid ng Diyos kung sino kang sumasampalataya sa Kanya. Amen. Walang pagkabit. Saan sabi dyan? Banday ko niyo. Romans 1 po, and the rest. Dalay ko po rin ako. Mga kapatid, ang marunong damdamin at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. Napatunay kung sila'y nagsisikap na magkikaroon sa Diyos. Subalit, mali ang kanilang batayan. Maraming tao mga kapatid ang active sa reliyon. Kita niyo ba yung pesta ng Black Nazarene sa Quiapo? Nakakawa sila kung tingnan mo. Kaya ang tanong ba talaga ginagawa yan? Kasi ang kanilang batayan, yun ay tama. Pero, ang kanilang batayan, kapag ka nakahipo doon sa kanilang poon, gagaling ka. Amen. At sila may testimony din naman. Ano batayan na tama ba o mali? Kaya sumagot. Mali. Di ba kasi yung mga ginagawa nila yun? Against sa Biblia yun. Ngayon, kapag hindi mo sila pinahayag ang buting balita sa kanila, manatiling bulag ang kanilang mga mata. Hello? Di ba? Kita niyo yung rally sa nag-iglesia ni Manalo doon sa Luleta, napakarami. Ang tanong, tama ba mananampalataya nila? Mali. Bakit? Kapag ang Biblia, iginagawa sa kanila. Noong araw mga kapatid, alam na ko ng Biblia sa atin, mga Kastila. Kaya tayo mga araw mga kapatid, amen lang tayo ng amen sa mga pare. Amen? Itinako sa atin ang Biblia, ang katotohanan niya mga kapatid, kaya hindi natin ang pagkatotohanan ng araw pa. Ngayon, ang nagtago naman ng Biblia sa atin mga kapatid, kapwa natin Pilipino. Itinatago ng Biblia para hindi mo matagpuan ang katotohanan. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Biblia, matatagpuan mo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang pagkapalaya sa inyo. Ito ang katotohanan. Pagbasa ka ng Biblia at makikita mo ang katotohanan. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, ipahayag mo. Mali ang batay ng tao. Mabuti na lang tayo kinahabagan ng Diyos. Bakit? Nasubukan natin ang katotohanan sa pamamagitan ng ibang tao. Amen? Kung sila tumahimik, kung sila nagwalang kibo,
At mababorn again ka ba? Hello? Hindi ka mababorn again kung sila nanahimik at nahiya. Hindi ka mababorn again. Amen? Pero ang mga tao ito ay malakas ang loob. Hindi nila ikinahiya ang salita ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, huwag ikahiya. Ipahayag mo ang salita ng Panginoon. Amen? Kasi mahalaga po yan mga kapatid. Ano sabi sa sunod? Pagkatong punto. Una, kumain ka. Pangalawa, ipahayag mo. Pangatlo, magpatotoo ka. Kung ano ginawa ng Diyos sa buhay mo. Hello? Lahat tayo ay may patotoo. Amen? Sa pagkatotoo ng niwala, lahat ng Kristiyano nakaranas ng pagbabago. At ang pagbabago na yan ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Kung hindi mo kung hindi ka magpapatotoo, mga kapatid, hindi ka rin laga. Kaya mahalaga yung tatlo na yan. Magbasa ng Biblia, ipahayag, at mag-testimony ka sa ibang tao. Kasi meron mga kapatid na born again sa pamamagitan ng testimony. Dati manginginom ka, hindi ka naman manginginom. Dati babaero ka, ngayon lalakero ka na. Hindi po ba? Dati babaero ka, iniiwasan ko na. Amen? Dati sugarol ka, hindi ka nang susuka. Alam mo yung kapatid, ay kinuwento ko sa inyo eh. Ang aming bahay, ang sinusugaran. Sugaran ang aming yung sinunong bahay na dumadyugan, bilyaran, saklaan. Amen? Ngayon mga kapatid, kaya yung kinamulatan ko. Kaya nung araw mga kapatid mo kasi ako magsugan. Amen? Dumudukot ako. Nanguhugupit ako ng pera sa aking mga magulang at kapatid para yung magsugan. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, sa edad ko na 16 anyos, 16 ako, 16. Nagtatrabaho na sa casino. Amen? Casino din na ako ng araw mga kapatid sa blackjack. Kaya nga nagtataka yung aking mga makasama sa blackjack. Batang-bata ito eh, pumusay magsuga. Hindi na alam ang sino namin, sugalan. Eh doon naman sa casino, bago ko makapasok dyan, batang na proseso dyan. Training ka dyan. Ang balasa mo, kailangan umusay. Kasi kung hindi umusay yung balasa mo, pwede kang masilip. Madaya ka. Kaya managal training yan. Ngayon mga ba't ako nakapasok? Kasi sugar mo ako. Umusay ako makasugar. Amen. Sa panila salita, yun ang aking background. Kaya mga kapatid, yung aking mga dealer na blackjack to sa casino, totoo sa akin niya. Ba't di ba tutuwa? Di ba punta ako naman dala ako marijuana? Ano na marijuana, napakagaan, hindi ba maigpit? Amen? Ngayon, kapag ikaw na born again, ito lahat yung mga kapatid, binago na Diyos sa akin yun. Inalay sa akin po na magsusuka. Inalay sa akin po na paninigarilyo. Inalay sa akin po na mag-inom. Amen? Lahat binago sa akin ng Diyos. Kaya yun ang patotoo ko sa mga tao hindi mananampalataya. Kasi mga kapatid, alam ko, ang lahat sa atin ay may ginawa ang Diyos. Amen? Hindi pwede walang ginawa siya. Kung walang ginawa siya Panginoon, hindi ka born again. Tandaan mo yan. Kasi kailangan mabago ang bilang yung patotoo kay Kristo. Ano sabi ni Pablo? Ang dating mga bagay, lumipas na. Narito ako'y narito sila yung mga naging mga bago na. Hindi mo pwede. Kaya ako na born again mga kapatid. Ang muna na born again sa amin sa bayan namin. Ang nanay ko. Kasi nung araw mga kapatid, nakakalagoon ko. Ang nanay ko lang ang kakampi ko. Lahat kinabang ko na kapatid ko, tatay ko, kanabang ko lahat. Kasi loro ko nga ako eh. Ang lagi nakakaunawa na sa akin, nanay ko. Eto mga, kaya siya na born again. Doon kasi ako nung hindi born again, matulog ko, umuwi ako alas 3, alas 2. Gigising ko ng alauna, alas 11, alas 12. Amen? Ganda tatay ko eh, meron mga magulang matutuwa ng gano'n, na anak mo uwi ng mga gandong oras. Wala magulang, di ba? Pero sa katigasan ng ulo ko mga kapatid, ang lahat ng yun, na okay na born again, binago na Diyos siya.
Alas 8 pa lang ng gabi, nandun ako sa amin. Sabi ng tatay ko ba, ano nangyari dito? Di ba, kata sila eh, amen? Dati hindi naman ako ganun eh. Ganon din mga kapatid. Dapat yung magkabago ay mahayag sa ibang tao sa pamamagitan kung ano yung ginawa sa iyo ni Kristo. Amen? Kaya naniniwala ko, lahat ng ginawa niyo sa atin, hindi pwedeng wala. Kapag walang ginawa sa Panginoon, ibig sabihin na nakakaduda kung Kristiyano ka. Kasi saan mo sa gusto, kapag ikaw tumanggap kay Kristo, di babaguhin ang Diyos sa buhay mo. Hello? Kaya mga kapatid, ipatotoo mo yan. Ano? Letter A. Amen? Iyo sabihin kung paano ang ginawa sa iyo ni Jesus. Sabihin i-share mo. John 4:28 hanggang 29. At kayo pakabasa mo dito. John chapter 4 verse 28 to 29. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Hali kayo, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo?" Ano ang ginawa ng babae nung makakusap si Jesus? At nakatagpo siya ng himala? Iniwan niya kanyang banga. Bakit ba siya pumunta rin sa balon? Para umigip. Pero yung mahalaga sa kanya, iniwan niya. At ang naging mahalaga sa kanya, mga batid, testimony kung ano ginawa ng Kristo. Hello? Ano sabi ng Biblia? Iniwan niya kanyang banga at nag-testimony tungkol sa ginawa sa kanya. Ano ginawa sa kanya? Amen? Kasi dapat bawat sa atin may ginawa, o Diyos. Bawat sa atin may ginawa. Pero ipinahayag niya sa mga tao na kung ano hiwala na ginawa sa kanya ng Diyos. Kapag hindi mo ipinahayag ang salita ng Diyos, kapag hindi mo ipinahayag kung paano ka binago ni Jesus, mga kapatid, hindi ka nila nato. Kaya ito tatong makakasama ito. Una, kumakain ka ng salita ng Diyos. Pangalawa, yung pinapahayag mo. Ito, napapatotoo ka. Amen? Para po. Amen? Iyong ipahayag ang ginawa ng Diyos sa iyo at sa iyong sambayan. Sabi ko kanina mga kapatid, doon ako born again, nakita ng nanay ko kung magaba ko sa akin. Nakita ng nanay ko. Kasi dati hindi ako nagiligpit ang plato. Nagiligpit na ako. Dati, kasi nung araw mga kapatid sa bakota, paghirapan tubig yan. Sa madaling salita dati, irresponsable ako pag-anak. Nag-irresponsable ako. Nakita ng nanay ko magbago sa buhay ko. Amen? Hello? Amen. Yung kundi ko kayo sigawan. Amen? Amen. Nakita ng nanay ko magbago sa akin. Kaya nung ako na-born again doon sa Baptist, tinawag ko na isang mga isa sa church. Walang tangki. Walang kontra. Nagbihis. Talaga, sasama ko. Kaya bakit sumama sa ng nanay ko? Nakita niya ang pagbabago sa buhay ko. Kaya di mga gulang, mga kapatid. Ikaw anak ka. Ano dati trabaho mo? Kapag ka mag-ugos sa plato, dahil nakatabog ka, huwag ka tumabog, ipakita mo yun. Pagkabago siya ng Kristo. Amen? Mga kabataan, di ba? Dati, naghanap ka ng pagkain masarap, wala namang bili. Baguhin mo estilo mo. Amen? Dati na uutusan ka, kumakin ka, parang baka. Baguhin mo ang estilo mo. Pag inutusan ka, sumunod ka. Paano mo uordayin ang sambahin mo? Kung hindi mo ipakikita at hindi ka magkakasimoni tungkol sa ginawa sa ni Kristo, wala mo gabang nakikita sa iyo, hindi mo pwede yun. Amen? Dahil sa gusto mong maligtas sa iyong pamilya,
Yung dati hindi mo ginagawa, gawin mo. At yung dati ginagawa mo na gawin. Dati no, palasagot ka. Makatwiran ka, kahit aliko ka, nakakatwiran ka pa. Amen? Huwag mo na gawin yan. Makinig ka sa magulang mo. Hello? Amen. Tapos ako naniniwala, walang magulang na magtuturo sa kanyang anak na ikababahamak niya. Kaya mga kapatid, ipakita mo, pag-testimony ka, at nakita ko ano ang ginawa ng Diyos. Buhay mo. Kapag hindi mo ginawa yan, hindi mo buwanagin ang iyong isang bayan. Kasi mga kapatid, may mga tao na kapag dalawang Biblia naghahay ka ng salita ng Panginoon, minsan ayaw silang maniwala sa iyo. Ngayon, kaya na sila maniniwala sa iyo kapag nakita nila ang pagbabago sa buhay mo. Doon sila maniniwala na ang Diyos ay tinaga mo, hindi lamang buhay, kundi bago ng buhay. Hello? Kaya mga kapatid, ang ating Panginoon, kailang iheg mo ang salita ng Diyos. Ngayon, ano ginawa ito? Lalaki ito? Lucas 8:39. Pakabasa mo po kayo. Lucas 8:39. Umuwi ka sa inyong bahay at ipahayag mo kung gaano katakila ang bagay na ginawa ng Diyos sa iyo. At siya lumawak sa ng kanyang lahat nang ibinalita sa buong bayan kung gaano katakila ang mga bagay na kanyang ginawa ni Jesus. Amen. Ano background niya? Ito background niya mga kapatid. Ang Panginoon, meron siyang pinagalit na inaanihan ng demonyo. Ang sabi ng Biblia, ang lalaki ito mga kapatid sa cemetery na uwi. At siya laging ginagawa sa tangkikara, pero nananagot niya. Sila ulo. Bakit niya inaanihan ng demonyo? Ngayon, nakita niya si Jesus. Sabadan sa tapuati pa sila istorya. Pinagaling siya ni Jesus. Naging matino. Naging maayos sa buhay, mga kapatid. Amen? Dati wadwad, nagkaroon, dinamtan, sinautan ng David. Ngayon, nung siya ngayon, tumino na, matino na. Ang sabi niya kay Jesus, Panginoon, sasama ko sa iyo. Ibig sumama ng lalaki ito kay Jesus sa ministry. Ano sabi ni Jesus? Umuwi ka at ipahayag o sabihin ang mga ginawa ni Jesus sa buhay mo. Amen? Amen. Yan ang dakilang dapat natin. Ipahayag mo, sabihin mo, anong ginawa sa ng Kristo? Hello? Hello? Kung hindi mo ihayag kung ano ginawa sa ng Kristo, hindi ka rin nalago. Ang tanong ko ba, ang liligtas? Kung yung mga dating mga alagad, mga minister, mga misionero ay nanahimik, hindi darating sa atin ang Ebanghelyo. Tandaan niyo po yan. Kung sila nanahimik, mga Amerikano, kung sino ba, kung hindi sila nag-mission at sila nanahimik, hindi darating sa atin ang kaligtasan. Amen. Kaya din mga kapag tayo nanahimik, makakamatay ang ating sambahayan. Makakamatay ang kapitbahay. Hindi sila ma-born again. Naintindihan nyo mga kapatid? Kasi may pangako Panginoon eh. Ano pangako ng Diyos? Sumampalataya ka, maliligtas ka, pati na yung sambahayan. Amen? Ba't nalila yung mag-amen? Amen? Amen. Palapakaran. Amen? Amen. Palapakaran po yun. Pag-igawan ng patotoo tungkol kay Kristo. Tanda mo ito, magpatpala nyo ka. Magpatotoo tungkol kay Kristo. At ikaw ay sasamahan niya. Hello? Sasamahan kayo niya. Lucas 21:12-15. Ang mayaman.
12 to 15, Pastor. O, Lucas 21, verse 2, ano? Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y dadakpin at usigin. Kayo'y din sabi ko ba? Sabi ko ba? Ano ba? Wala ba ako sa lamin? Kasi Lucas 21 verse 12 and 15. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y dadakpin at uusigin. Kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipapabilanggo, at dahil sa pagsunod niyo sa akin. Isasakdal kayo sa harap ng mga hari, mga gobernador. Iyon ang pagkakataon ninyo upang magpakatotoo tungkol sa akin. Ipagpasya ninyo na huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtanggol ang inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng pananalita at karunungan hindi kayang tutulan o pabulanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ano sabi niya? Isasaktan kayo. May pag-uusip ng araw na yun. Pero, tandaan niyo mga kapatid, huwag kayo matakot. Kaya gawin mo, magpapatotoo ko kay Kristo. Huwag ka matakot. Bakit? Ang sabi sa talata niyan, sasamahan kita. Hello? Di ba napakaganda pangako? Pabasa mo ni Jerome. Lucas chapter 21, verse 12 to 15. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, lalapin kayo at uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang titisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatutuo tungkol sa akin. Ipanalagin niyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalsa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananoy lang hindi kaya tutulan o kabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Amen. Ito ang makakataon na ipahayag ninyo ang salita ng Panginoon. Magpatotoo kayo. Amen. Sa lahat ng panahon mga kapatid, bibigyan tayo sa makakataon. Pero, andyan sa Biblia magkakataon. Kapag nakakita ng kaibigan, nakakita ng kasambahay, nakausap mo magkakataon na mga kapatid. Pero, kapag mayroon ka nakita kaibigan na matagal kita o kaya malimig na magkita at nag-ausap mo yun, pagkakataon na yan. Pero, narinig ang sasabi ko? Pagkakataon na yan na yung ipahayag ang salita ng Diyos. At ang pangako, huwag ka matakot. Bakit? Sasamahan ka ng Diyos. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, ganyan sumutin po. Palamahan natin mga kapatid. Takot. Ano yung katatakot mo? Ano yung kahiya mo? Ang sasabihin mo yung katotohanan, kaligtasan. Kaya kung tayo mga kapatid magpupulay-pulay ng ating mga isipan, marami tayong ginagawa hindi tama sa harapan ng Diyos. Kaya mga kapatid, ipahayag mo sa iyong kaibigan. Magpatotoo ka sa iyong mga kaibigan. Amen. Ano? Silbi ko basa ng Biblia, hindi mo mo ina-apply. May mga Kristiyano na masipag magbasa ng Biblia. Ano nila sa head knowledge lang, marunong na sa Biblia para sa Ines Soriano. No? Amen? Na maraming alam, pero hindi naman nakikita sa buhay. Dapat kapag ikaw nagbasa ng Biblia, nakikita sa buhay ang pagbabago at ang pagbabago na yan, ilahayag mo sa ibang tao. Kung di mo ilahayag, hindi ka na lang. Hello? Kaya mga kapatid, ito na ang panahon. Ito na ang oras. Huwag kang mahiya. Huwag kang matakot. Noon tayo gumagawa na hindi tama, hindi ka nahihiya. Amen? Inuwa ka sa inuman, hindi ka nahihiya. Ginagawa mo ulit. Inuwa ka sa sugatan, hindi ka nahihiya. Masaya ka eh. Amen?
lahat ng nakikipag-chismisan ka, sunugin sinahin, hindi pa nararamdaman. Sa chismis. Hindi ka nahiya. Hello? Di ba ganyan naman tayo? Lakad ka ng lakad sa mga bagay na hindi maganda, hindi ka nahiya. Eh bakit kayo nabunin? Kinahiya mo sa ligaw ng Diyos. Hindi mo ipahay ang katotohanan. Amen? Kaya totoo sabi ko, ulitin ko na, pakilala mo ang katotohanan. At ang katotohanan, asya, pagkaparasa. Mga kapatid, hawak natin ang katotohanan. Nasa kamay natin ang katotohanan. Ipahay mo sa kapatid. Ipahay mo sa iyong bayan, sa mga magulang. Ipahay mo sa iyong mga kaibigan. Huwag ka matakot. Bahagi ng ating buhay mga persecution. Uusigin ka. Ako inusig din ako. Naranasan din ako. Bakit ito naranasan? Naranasan ko din mag-usig eh. Pero nung ako na-born inusig din ako. Sino mo sa mga barkada ko? Kaya nung araw mga kapatid na-born again ako, nag-solo-pray ako sa anima. Dati marami akong kaibigan. Nabawasan, nawala. Kasi sabi mga kapatid, ang mga sana ulo, marami kaibigan. Kasi marami sila. Amen? Pero pag ikaw matino, bihira ang kaibigan, si bihira ang matino. Amen? Totoo po yan, mga kapatid. Pag sinaulo mo, marami kang kaibigan. Manginginom ka, marami kang kainuman. Manunungan ka, marami kang manunungan. Kasi sinaulo mo, kaya marami kang kaibigan. Ay, nung na-morning ako, tumino ko. Kaya alam mga kapatid, di ba mga kaibigan, nagkawala. Kaya nga sabi nga ni Oswald Smith, yung pastor ng sa Canada, kung ikaw ay na-born again, hindi mo na kailangan dumayo sa iyong mga kaibigan. Kapag nakita ng mga tao niyan, ang pagkabago, sila nakakalayo sa iyo. Hindi ko masasabi lumayo si Magay, hindi ka naman. Kundi mahalaga, makita ng ating kaibigan, mga kamag-anak, at ang ating buong sa bayan, ang pagbagong ginawa sa atin ni Kristo. Amen? Amen. Alam ka natin, Panginoon.